Magandang umaga po sa inyong lahat. Dito na naman kami sa labas. Papunta na kami sa eskwelahan nila. Ngayon hindi kami nag-taxi dahil hindi naman siya madulas. Thank you Lord dahil nasasayangan po talaga ako sa 10 euro na pambayad sa taxi ba. Kung may taxi dumaan. Pinag-usapan natin ang taxi. May taxi dumaan. Pilipas up. Let's glat da. Pilip giba up yun na baita untin bite. Kaya nasayangan talaga ako sa 10 euro. Malapit lang naman, no? Naglakad ya kami palagi. Wala lang snow at hindi madulas. Lagi kaming naglalakad. Kahapon kasi, takot kasi ako baka madulas ba. Kaya nagtataksi kami at nung isang araw, nung Lunes. Kaya ngayon, hindi naman siya madulas. Kahit may driver license ako ngayon, nako, hindi ako magdadrive. Si Uma, ganun din noon, madulas. At maraming snow sa daan, hindi yan nagdadrive na nga to. Katakot kaya, pataas pa yung kasada namin dito sa amin. Ngayon nag-inom ako ng kape dahil para may lakas tayo, magtrabaho, magsundo na naman kay Fiona. Ang bilis ng oras, ngayon mag alas 11 na, pero mga alas 12 na ako alis dito, may isang oras pa ako sa bahay na maglinis. Ako lang mag-isa dito sa taas at si Uma na sa baba. Meron pa akong pinadala sa DHL nung Lunes. Ang aga ko pumunta doon sa DHL kasi pinadala ko yung dokumento na galing sa Frankfurt, yung affidavit of support. Ipadala ko sana siya kay Mars Stephanie, 'di ba? Uwi siya ng Pinas. Hindi kasi sila diretso sa Cebu, sa Manila sila. Kasi kung hindi yung dumating nung Sabado, yung pinadala galing sa Frankfurt sa consulate, siguro madala talaga yun ni Mars. Buti na lang dumating nung Sabado, kaya na-send ko siya nung Lunes sa DHL. Kasi kung Martes yung dumating, wala talaga magawa. Kailangan ko talaga siyang ipadala ni Mars dahil kung di ba darating siya sa Manila kinabukasan, no? Kaya sabi ko, pupuntahin ko na lang yung kapatid ko doon para doon na lang niya kukunin kasi nga hindi pa naman sila pupunta ng Cebu. Sabi ko na, nalito talaga ako kung ano ang gagawin ko, buti na lang talaga dumating nung Sabado, kaya nung Sabado hindi talaga ako lumabas, inintay ko talaga yung mag-deliver ng yung DHL ba, inintay ko talaga. Kaya sila Martin lang yung pumunta sa eskwelahan nila Philip, tapos sabi ko kay Mars na yun, padala ko yung affidavit of support kasi kailangan nila yun sa immigration. Wala naman problema kay Mars. Ang problema ko lang, yung iniisip ko lang, business trip kasi yun, di ba? Hindi lang siya yung mag-isa nagbiyahe. Hindi ko rin alam, hindi ko rin natanong kung saan sila pupunta sa Manila, saang banda. Hindi naman kabisado yung kapatid ko doon. Kaya sabi ko na, sana dumating ng Sabado para mahulog ko siya ngayong Lunes. Kasi pag send mo siya sa DHL Express, mga 5 days, nandun na sa Cebu. Aabot pa siya. Sana nga, aabot pa. Pero bago namin siya pinadala sa DHL, niscan muna namin para pang panigurado na may pakita tayo sa immigration kung sakaling hindi makaabot yung dokumento na pinadala namin. Baka tanggapin nila yung copy lang or yung isisend namin sa email address ng kapatid ko. Kaya yun, padala ko sana kay Mars, pero sabi ko sa kanya na napadala ko na ngayon noong Lunes. Kaya sabi niya okay daw. Kasi kung hindi pa lang yun dumating, ipapadala ko na yun kay Mars, yung papilis pa yung dokumento dahil nga masigurado na matanggap ng kapatid ko, di ba? Yung problema lang, pupunta pa siya ng Manila. Alanganin na din sa oras at sa araw. Hanggang Bernes, may trabaho pa siya. Kaya sabi ko, nalilito talaga kung anong gagawin ko, kung sakaling late darating. Hindi natin alam, di ba? Dahil lalo na ngayon, nagsusnow dito, madulas, baka walang biyahe yung DHL, hindi makadeliver, di ba? May mga posibilidad na ganyan mangyari. Nalilito talaga ako, na-stress ako sa kakaisip. Ay, naku, buti na lang talaga dumating nung Sabado at napadala ko siya nung Lunes. Ang aga ko sa DHL. Pagkatapos kong ihatid si Fiona sa eskwelahan, dumiretso ako agad sa DHL. Buti na lang bukas na sila, 7:30 bukas na sila. Tapos pinadala ko mga ganong oras din. Kasi malapit lang doon sa eskwelahan ni Fiona, tapos umuwi ako agad.
Tas tiningnan ko ngayon kung nasaan na yung ano, yung pinadala ko, nasa Hong Kong na siya. Sana darating bukas sa amin or sa Biyernes, maabot pa naman. Kasi alis sila sa Pilipinas Sabado ng madaling araw. Sabi ko, Diyos ko Lord, mabuang ka sa kakaisip ba na sana makaabot yung dokumento dahil napaka-importante kaya no? Sus, nako. Ay, hindi lang sana, pinadala na sana namin yan sa Frankfurt. Hindi sana kami mismo pupunta doon personal. Kaya lang, binalik nila ulit kasi kulang daw yung mga pinadala namin. Nagtaka ako kasi nung summer naman, hindi naman kami nagpadala nung mga iba pang hiningi nila ng mga papilis. Ngayon, merong nadagdag kaya yun ang ginawa ko nung summer, ganun din yung ginawa ko ngayon. Nang unang punta ng kapatid ko, kumuha din kami ng affidavit of support nung time na yun. Ganun din yung ginawa ko nung pinadala ko siya. Kung hindi lang yun sinauli nila, kung okay lang sana yun, hindi kami ma-stress dahil may oras pa naman, may mga 1 linggo pa na oras ba? 1 week pa. Ngayon, binalik, tas sabi ko ni Martin na personal na lang tayo pupunta doon kasi kung ganito pa yung papadala pa natin, aabot pa ng ilang araw bago darating doon sa Frankfurt. Tas pabalik, isa na naman nila pabalik sa atin. Hindi natin alam kung kailan. Buti na lang talaga si Martin nakakuha ng 1 araw na bakasyon sa trabaho. Kung hindi pa mabuang talaga ako. Tas nung pag-drive pa namin doon sa autobahn na kamerahan na pa si Martin dahil nasubraan ng hindi naman mabilis yung takbo niya. Kasi yung time na yung traffic at yung panahon pa makulimlim, nag-snow pa, tas mawala ka talaga sa konsentrasyon mo ba na sobra na pala ng ilang drive mo 20 daw, magpas daw ng 20 yun. Tapos sabi ni Martin, basta ang limit lang daw nung time na yun sa autobahn ay 80 ata. Tapos 100 yung na-drive niya. Yun yung pagkaintindi ko. Hindi din siya sigurado. Kaya nabigla na lang siya, may ilaw na gumanon. Para may nagkamera sa amin ba yun, nakamerahan siya. Sabi, so dahil sa stress, sa panahon pa, ay nako, sabi ni Martin, hindi na talaga ako magdadrive ng ganitong panahon, lalo na sa gabi dahil kasi yung mata niya medyo may edad na, di ba? Hindi na din siya kahit may suot siya na eyeglass, pero ganun pa rin. Hindi na siya masyado lalo na pag umuulan na makulimlim pa. So, Diyos ko. Kaya yun ang nangyari sa amin. Hindi niyo po alam kung gaano po ka-stress kami sa mga nangyari, sa mga papeles, pero salamat sa Diyos at natapos na yung pinagdasal ko lang ngayon na dumating bukas or sa Biyernes yung pinadala ko para mahuwas-wasan na ba, mawala na yung iniisip mo dahil may ticket na, kompleto na lahat, diba? Tapos hinahanap pa naman yan sa immigration, kaya yan ang problema. Ay. Snow na naman siya, guys. Diba po, sabi ko sa inyo kanina na natunaw na ba? Dandahan. Ngayon, nag-snow na naman ulit. Dumami na naman siya. Pauwi na po ako ng bahay. Iinom pa sana ako ng kape doon sa Bikire. Sabi ko, sa bahay na lang ako maglinis pa ako Dami ko pang gagawin. Kaya uwi na tayo. Habang hindi pa madulas sa daan. Buti na lang nakatipid tayo ng pang-taxi ngayon. Kasi meron kasi akong ticket sa bus ba. Kaya nagluto po ako ng tinulang isda. Nagbili tayo kanina ng lax doon sa Turkish supermarket. Yan siya. Tapos gusto kong magsabaw dahil malamig ang panahon. At tamang-tama to siya. Nilagyan ko ng maraming kamatis dahil ang dami pa nating kamatis dito, baka masira. Nilagyan ko din siya ng spinach at saka itong ito siya. Sibuyas dahon. Ang sarap maghigop ng sabaw ba? Tapos meron pang natirang isda kasi 1 kilo yung binili ko. Piprituhin ko naman siya para naman kay Michelle. Dahil Merkulis ngayon, nakabili na naman tayo ng isda. Yan yung ulam natin ngayon.
Sarap maghigop ng sabaw. Lutuin ko muna siya. Konti pa at saka pwede na yan. Kainin. Oh, ang bait naman ni Martin. Oy, sana all. Hoy, 9. Oy, ang bait naman. Naglinis man siya. Mama, may siya ilabay niya sa strass. Doon niya tinapon na. Dandahan na siya natunaw, no? Kasi ano ba, nag 1 degrees ngayon. Pag 1 or 2, matunaw yung ice. Ano lang siya. Hindi siya mawala pag ano, minus ang temperature ba. Pero pag ganyan, 1 or the 2, maano siya matunaw. Malamig daw. Doong nang isang araw puno. This is fish ni. Yan, binilhan ko si Oma para kakain siya. Tagal-tagal na din siya hindi kumain nito. Piliin ko siya kung ano yung gusto niya. Pero isa lang yung ibibigay natin kay Uma. Piliin muna natin. Puntahan natin sa kanyang kwarto. Magwa muna ako ng nag-snow na naman. Aya, ginoo ko. Muss ich das jetzt rein? Okay. Hier. Nag-snow na naman. Nag-snow na naman. Ay, ginoo ko. Wala katapusan ng snow dito. Ang ganda naman ng sofa, oh. Ang laki. Ja. Oh, guck mal, die Sofa schon. Wo sitzt du? Da steht mit Philipp. Jetzt sitzt du, Philipp, neben Papa. Bitte einmal noch. Der Kopf mich hat 129 kostet. 2000. Bequem. Hallo. Halo. Ganda. Huh? Yan po ang ulam natin ngayon. Ipapakita ko po sa inyo mamaya pag naluto na yan siya. Yan po. Yan po yung mga spices na ginamit natin. Paprika, black pepper, white pepper, at salt, at saka cayenne pepper, garlic, at saka onion. Pakita ko po sa inyo next time paano po gawin. Ang sarap po nito. Meron siyang celery, carrots, at saka potato. Yan ang ulam namin ngayon. Kakainin namin mamaya. Kaya. Yan na si Fiona, Dre, Mom. Yan na. Wow! Pokemon! Bukas wala silang pasok. Patamal, hindi namin kailangang lumabas ni Fiona bukas dahil keine Schule, weil Weil ganz viele Lehrer krank sind. Aber wir haben Hausaufgaben. Pauwi na kami ni Fiona. Yan siya nasa likod ko. Saan siya? Malamig. Uy. Natunaw na nga yung yung mga natunaw na yung snow pero grabe naman ang lamig. Ay, naku. Yung sipon mo tutulo na lang. Meron sana akong ihulog na sulat dito sa DHL. Saan ba itap na? Sarado na pala. Magbukas sila ulit mamaya pa alas 12:30. Ay na. Mamaya ko na lang to ipadala. Pag Kasi kay Uma to, sa insurance to ni Uma ba. Kaya mamaya na lang. Yan
Fiona. Fiona. Hello. Hello. Ayan na po siya. Luto na. Ang ating manok. Napakaanghang pala. Nadamihan po pala ng ano. Cayenne pepper. Kain po tayo. Tapos na kami mag-grocery ni Martin. Pauwi na kami ng bahay. Dito kami sa Aldi. Sasayaw tayo. Ang update pala sa ating diet, 11 kilos na ang nabawas. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to